Mismong si Trevor Magallanes ang nagkumpirma sa publiko na nasa proseso na sila ni Rufa May Quinto ng divorce o pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Sa isa sa kanyang mga Instagram stories, ibinahagi niya ang isang note na isinulat noong Disyembre 12. Saad ni Trevor, "Hey guys, I felt like I need to explain myself based on social media and all that. I want to make myself clear that Rufa May and I are in the process of a divorce. Aniya, ang naturang proseso ay talaga namang nakakaapekto sa mag-asawa, pati na rin sa mga anak nito." Sabi pa ng asawa ni Rufa May, "You may be aware, divorce can be very devastating to the children and also the parents. That being said, my marriage has been a shit show, and I am sorry for that." Hangad naman ni Trevor sa ngayon si makapiling ang anak nila ni Rufa May na si Athena. "All that matters to me at this time is getting through the divorce as best as I can and spending time with Athena. Happy holidays!" Say pa ni Trevor. Matatandaang nitong nagdaang araw ay ibinahagi ni Trevor ang screenshots ng umano'y pakikipag-usap ni Rufa May sa ibang lalaki, pati ang usapan nila sa Instagram. Ito ay kasunod ng mag-viral ang ginawang paglalantad ni Jam Villanueva sa panloloko sa kanya ni Maris Racal at Anthony Jennings. Bukod pa rito, kapansin-pansin rin na mainit ang dugo ni Trevor sa asawa at pati ang kinasasangkutan nitong kontrobersya bilang endorser ng isang skincare brand ay ibinahagi rin nito na may mga kasamang negatibong komento. Lately lang rin nang mag-post si Rufa May ng kanyang mga larawan sa IG na may caption na "Kaya pa." Siyempre, yung away nitong si Rufa May Quinto at saka ni Trevor Magallanes na talaga namang ipinahayag sa buong mundo dahil sa pagpo-post nitong si Trevor ng kanilang grabe talagang ipinakita niya kung ano yung pinag-aawayan nila, ano yung kanilang argumento, di ba? Naka-screenshot, yun. Alam mo itong taon to, tingnan mo naging yun daw away nila ay naging parang shit, ganon, di ba? Shit story. Sino ba ang naglantad sa publiko ng screenshot ng pag-aaway nyo? Di ba ikaw, kung yan, sinarili nyong dalawa at hindi mo yan pinost sa IG nyo, di sana, walang nakakaalam. Tapos ngayon, sasabihin mo, nakakahiya yung nangyayari dahil pinakisawsawan na ng maraming tao. Ikaw ang nagpasawsaw dahil ikaw ang naglabas. Dapat ikaw ang mag-isip ngayon. Dapat ikaw ang sisihin. Ganun lang yun. At saka na napapansin ko, ito ang maingay. Si lalaki yung maingay. Daldal. Siya yung nagmamadali, siya yung atat na parang gusto niya daw makamove on, makapagsimula na daw silang dalawa ng anak niya. Pero mo yung ganon, may pagpapamukha ka agad. Papayag ba naman si Rufa May na nasa kanya yung bata, Pilipina pa, nanay na Pinay. Hindi po pwede yun. At saka, mali yun. Sisisihin mo tao dahil sinawsawan daw, naging shit daw yung kanilang istorya. Ikaw ang nagpalutang niyan. Dapat sisihin mo yung kadaldalan mo, yung talas ng dila mo, kalalaking tao mo, di ba? Ikaw ang ano mga pinagsasasabi mo. Nako, tumabi-tabi ka nga dyan. Sisisihin mo pa ibang tao, ikaw tong naglantad. Di ba? Nakakalungkot lang nangyari kasi imbis na dapat to tahimik lang kasi si Rufa May naman hindi naman maingay to pagdating sa mga ganyan-ganyan nalaman tuloy na si Rufa May nga meron siyang sariling paraan para siya maintindihan na mababaw lang yung go, yung mga ganun-ganun niya. Hindi niya siya madaldal yung asawa niya madaldal. Napakadaldal, tolis-tolis ng dila. Tsaka pinipilit niya ng yes. Sabi ni Juris Dr. Channel, good news yan. It's about time. Oo, sayang din ng 8 taon. Pero kung verbally abusive naman ang partner, tama lang na wakasan. Kahit paano, may magandang anak naman na naging bunga ng 8 taon nilang pagsasama. Buti na lang nagka-baby na sila, di ba? Nako, itong Trevor na ito masyadong madaldal at papansin. Pa-victim pa. Nako, Trevor, sana hindi ka Trevor luglugan. Sabi ni Edilitada, Trevor luglugan. At maganda sana yan, Nay. Hindi na kung
kung ano man ang nangyayari sa kanila, tahimik na lang sila, hayaan nila. Oo. Sarilinin, hindi yung lahat ng pagbibintangan mo pa na may lalaki yung asawa mo, na ang sabi naman ng kampo ni Rufa May, Becky yung kanyang kausap. Oo, Hindi diba? naman ay nako, grabe ang ugali ng Trevor, no? Parang hindi tunay na lalaki, napakadaldal. Siya na rin mismo ang sumisira sa sarili niya imahe. Good for you, Rufa May. Hanap ka na lang ng matino. Sabi ni Marichu Formacion Espiritu. At sabi ni Boycie, kaya nga siya ang madakdak. Naawa naman ako kay Pichi. Siya itong babae, siya ang di dumadakdak sa status ng relasyon nila. Umuwi ka nga dito, Trevor, nang masermonan kita. Charot, sabi ni Boycie Karagay. Hindi lang masermonan, anak. Umuwi ka nga dito. Lumapit-lapit ka nga dito nang makita mo, hinahanap mo. Ganun yon. Sabi ni Shoni Sebastian, tama po, kung hindi niya inilabas sa social media, walang malalaman ang publiko. Dapat tahiin ng bibig niya. Masyadong madaldal. Oh, di ba? Hindi tayo sanay sa ganyang madaldal na lalaki. Tapos sasabihin mo, nakikisawsaw ang buong mundo. May pakikisawsawan ba kung di mo inilantad yan? Ikaw ang kahiya-hiya na isang bagay na dapat ay kayong mag-asawa lang ang nakakaalam. Isang problema na dapat kayong dalawa lang ang magresolba. Inilantad mo. Ano nangyari? Binuksan mo pintuan. Nang magpasukan ang mga pumupuna, nagagalit ka pa ngayon? Ay, daldaki na. Man of many words po ito, kabiligtaran sa tunay na lalaki. Move on, Rufa May. Nagkamali ka sa napili mo lalaki. May ikalawang gloria ka pa. May karir ka naman. Mabubuhay ka, sabi ni Dan Clavesillas. O nakuha ni Pichi talaga ang simpatya. Bakit? Ang daldal ng asawa, di ba? Grabe. Tsaka hindi natin nakakitaan si Pichi na malungkot, nagsasalita ng mga kung ano-ano, kahit nag-guesting siya, wala siyang talagang tinatakpan niya yung nararamdaman niya. Ang mamahal kay Athena, ang inaano niya sa kanilang anak. At ang itong Trevor na to, itsura pa lang nakakaloka. So, sabi ni John, naku, totoo, napakatabil. All caption napakatabil ng dila nitong Trevor na ito, hindi na nahiya. Madaldal na nga si Pichi. Triple pa ang kadaldalan niya. Tapos ngayon, sisisihin niya yung mga nakisali sa problema nila. Hoy! Sabi niya, yung hoy niya pagkahaba-haba. Haba-haba. Hoy! Ganon ang sabi. Okay? Please don't mention my name. Nakakaawa naman itong si Rufa May, nakakita ng daldaki ng lalaki. Iyon. Naku po na, ibagay po kay Trevor ang quote na, the less men think, the more they talk. Hindi nag-iisip, may anak sila na darating ang panahon, mababasa ang mga pinaggagawa niya. Minahal din niya si Pichi at hindi biro ang 7 or 8 years na pinagsamaan nila. Kaya next time, manahimik na lang. Sabi ni Miss Nags ng Belgium na nakatutok ngayon, habang pinadododo naman niya ang kanyang apo kong si Bubwit. Ayan, tama yan. The less men think, the more they talk. Totoo yan. Gumagana emosyon, hindi utak. Sabi ni Tita Nene Ulanday, ano kaya ang masasabi ni Tita Nene? Kahinayang na 8 taon na relasyon. Hayaan mo na, Rufa May, kung ganyan ang ugali niya. Makakatagpo ka rin ng matinong lalaki. Yun nga, di ba? Oo. Tama, Tita Nene. Maraming salamat. Ayan. Ito pa, isa pa ni John. Nakakaawa talaga si Rufa May. Nagtira pa ng matagal sa Amerika, pabalik-balik na lang para sa trabaho niya. Ang pinakisamahan pala niya, isang daldakinong lalaki. Ayan. Sabi naman ni Lara May, Nay, kung may bansa pong Timor-Leste, si Pichi naman po pala ay may Treborle. Ay, wag na po, Nay. Baka ma-another. Pero Nay, masarap po. Masarap po ang leche plan sa Pasko. Ano po? Ay, napakasarap ng leche plan. Diba, Lara May Abrigo? Super. Ayan. Nako, nakakainit ng ulo tong Trevor na tong, sabi niya, eto pa sabi ni John, yan Trevor na yan, mukhang butiking Pasay. Mukhang butiking Pasay daw. Ibig sabihin payatot. Payatot, pero tingnan mo dila pagkataba-taba. Diba? Ayun. Ay, nako. Ang dami nagagalit. Yun lang siguro hindi sila nag-uusap na, no? Hindi sila siguro nag-uusap ni
Ni Pichi Baka. ngayon. Kaya ganun. Sa social media, idinadaan. Oo. Yung lalaki. Sabi naman ni Wating-Wating, nanay, it's a form of abuse. Ang ginawa ni Trevor Magallanes. Okay lang yan, Rufa May. You've got to learn to leave the table when love is no longer being served. Hindi mo deserve si Trevor. Tama yan. Kapag wala ka ng respetong nararamdaman, kahit sinasabi pang mahal ka, umalis ka na, lumabas ka na. Hindi naman ngayon at yayakapin ka, sasabihan ka ulit ng I love you, eh yun na yun. Pag wala ng respeto, wala na rin ang pagmamahal. Ganun lang yon. Aha. At naku, dami, nakakainit naman talaga na ulo tong butiking Pasay neto di ba? Grabe. Una, kapwa Pilipino natin si Rufa May. Alam nga namang purinero pa ang ating kampihan. Yung ginagawa niyang yan. Inilantad-lantad sa publiko. Yung problema na dapat silang dalawa lang ang nagkakaalaman. Tapos ngayon, sisihin mo yung mga tao na nagbigay na reaksyon. Hoy, tama si John. Hoy, na mahabang mahaba. Di ba? Nakakaloka. Ako, I'm sure, naiinis din siya. Ayaw din niya yung mga ganyan. Di ba? Totoo. Ayaw naman natin talaga sa mga lalaking abusive, ano? Napaka, ewan ko ba? Diyan lamang po